So ayan po mga kabayan, naglalakad kami ngayon kung saan more or less nasa 100 meters po mga kabayan yung aming pupuntahan ngayon, no, kung saan doon nakatira po yung or parang farm, mini farm ng may-ari ng lupa na nag-offer na malilipatan ni Kuya Oming po mga kabayan. Last time kasi pumunta po kami dyan ay walang tao, no, nakailang beses na po kaming pumunta dyan kasi syempre pinupuntahan lang dyan, siguro pinapakain lang po yung mga kambing nila kasi meron silang kambing, nakita ko mga kabayan. So ngayon nandyan daw po, nandun yung isang team natin nag-aantay, no. So sabi ko niya kay Oming, sige tara kuya, silipin po natin yung may-ari ng bahay, gusto ko makausap. Bibihira lang po yung mga taong ganito mga kabayan na talagang merong puso para sa mga taong nangangailangan din na tulad ni Kuya Oming, para matanong natin, no, personally, na makausap ko talaga as in, at mapasalamatan po natin mga kabayan. Kaya ito po yung unang nag-offer na naghanap kami dito na isang hindi pa naabutan ng kalahating araw po yung pag-iikot namin dito sa paghahanap kung sino yung may-ari ng mga dito, kalupaan, no, pero agad-agad ay tinugon, no. Napakabait talaga ng mga kababayan din natin mga kabayan. Kaya Kuya Oming, o di ba malapit lang Kuya Oming, malapit lang sa bahay nyo, no, o hindi kalayuan. Nakita nyo naman nung nakaraan pagpunta natin yung sitwasyon ng paglilipatan po mga kabayan, no. Although yung mga kabayan, yung pwesto medyo malalim, pero no problem kasi maglalagay naman po kami ng puting kung sakali, mataas na puting po mga kabayan, magkabila ang poste, 4 na poste, no problem naman po, madali lang po yon. Halip po kayo Kuya Oming. O di ba po, tingnan niyo si Kuya Oming, dito po kayo. O ay halos magkasing tangkad lang pala kami, no, halos magkasing tangkad lang po kami ni Kuya Oming. Hi po, good morning po. Good morning po Tatay Glenn. Ako dito. Opo, Kuya Oming, si Tatay Glenn. Yarami dan balay mo ta, karuba ta, libre danon mo, libre kuryente. Oh wow, salamat po Tatay Glenn. Bibigyan ko siya ng kasi hindi ko rin nagagasta yung ko dito, mga minimum ko eh. Opo. Hi po Nanay. Good morning po. May nawasa kami. May kuryente rin. Maigi po, may kuryente na po kayo dito. Hindi namin siyang sira ng kuryente kasi. Wow, salamat po Nanay Yolanda. Tubig, kuryente pwede. Wow, o di ba po mga kabayan, grabe no. Sa kuryente. Silaw mo, nawasa. Takbo ka. Opo. Agbantay ka naman Nandito po kami nung nakaraan. Kaya sabi ko, ay wala na po siya, siguro nakaalis na. Wala kasi Kaya nandito po kami para pasalamatan kayo. Salamat po Tatay Glenn and Nanay Yolanda. Ako sa kanya, sabi ko pagka wala kami, mag-umpisa lang kayo kasi Opo. sa kabalawangan yung bahay namin. So anytime po kung halimbawa maglagay na po kami ng kubo kahit wala po kayo dito, okay lang po. Ayan, so dyan lang po kahit maliit lang po, Nay, kahit maliit lang. Tapos ang gagawin po namin Tatay Glenn, lagyan po namin ng puting kasi po medyo mababa, ipantay ninyo dito, ipantay nyo. Opo, para just in case po natataas yung tubig, hindi po siya inaabot. Pero yung tubig po hindi po inaabot dito Tatay Glenn. Kahit lumakas yung bagyo or ulan, mataas na. Hanggang dyan sa baba lang yung tubig. Oh, okay. Kabayan, salamat. Nakausap ko na po si Tatay Glenn and si Nanay Yolanda, no? Makatulong din kami. Kung Opo. meron kaming sobrang pagkain, hindi mabigyan namin. Oh, wow. Kasi naalaala namin, wala na. Kung nakikita mong malapit, Opo. Napakaswerte nyo po, Kuya Oming. Biro nyo po, maglalagay tayo ng kubo dyan. May kuryente ka na, may tubig pa. O tapos kanina, pag may pagkain, mabibigyan pa kayo. O,
O ano, siguro parang naguguluhan kayo ngayon, Kuya Oming, no? Kasi lahat ng mga offer sa iyo ay napaka busilak ng puso. Ha? O anong iniisip nyo ngayon, Kuya Oming? Ha? O magpasalamat po tayo kay Tatay, kay Tatay Glenn. Kaibigan naman niya yung bayaw kong namatay dito eh. Oh, yung may nakatira po dyan. dito. Opo, yung kubo po dyan. So masaya na po kayo. Ha? Hindi na kayo magtitiis doon sa kubo nyo, Kung nandito ako mag-umpisa, yung mga kwan, nakakaintindi ako, maturuan ko sila kung anong gagawin. Opo. Bali, hindi po kayo nakastay po talaga Hindi, dito. kunin na lang ninyong number ko. Sige po, kunin mo yung number ni Tatay Glenn. Bali, lang po, kambingan, parang tirahan ng farm, mga alaga. Oh, wow, may mga pato kasi si Tatay Glenn dito, mga kabayan. O tapos pwede ring tulong-tulong kung anong gustong maipagawa dyan ni Tatay Glenn Damuhin ko ng pagkain ng kambing. Oh, 'di ba? Magdadamo kayo ano ng pagkain ng kambing or ano diyan. O pag wala dito si Nanay Yolanda at saka si Tatay Glenn, at least meron kayong libangan, no? Oh, pero nandito pa rin ako, syempre magbibigay ng pagkain nyo. Kahit maliit lang po, Nay, yung ano. Kawawa naman siya doon, di ko ma-imagine secured kung naman paano siya. siya nakahiga doon. Sabi ko nga, Diyos ko, buti pa yung tirahan ng aso, ng kambing, ay wala pang... Ay, Diyos ko, madudurog ang puso mo. Pero ngayon, at least, kahit papaano ay mapagawaan na po namin. 5 yero lang siguro. Pwede. Opo, pwede na po yun, 5 yero. Para meron siyang parang terrace din. Opo, tapos kusina po nila, Tatay Glenn. Pwede nang sa harap na siya magkusina. Opo, para hindi na mahirapan. So ayan, sa wakas, maraming salamat po, Nanay Yolinda, Tatay Glenn. Opo, salamat po sa kabutihan niyo, nawa ibigyan pa kayo ng mahabang buhay. No, at maraming biyaya din, napakabusilak ng puso niyo. Salamat po sa inyong dalawa. Ha, salamat po. Salamat po. Salamat po. Opo, sige po. So ayan po mga kabayan, salamat dahil nakausap na po natin yung mag-asawa, no, para sa tirahan ni Kuya Oming. Oh, 'di ba? Para sa tirahan ni Kuya Oming na ngayon ay maliwalas na ang mukha ni Kuya Oming. Smile naman diyan, Kuya Oming. Smile, yan. Yung parang masaya. Maliwalas na. Mukhang napag-isip-isip si Kuya Oming, parang dito na talaga, parang dito na yata ako, no? Parang napag-isip-isip niya, no? Dahil nakaharap ko na yung may-ari mismo at nakausap ko na. So ang mangyayari po pala dito, Kuya Oming, halik po kayo. Mangyayari po pala dito mga kabayan, no? So sa kuryente at tubig, wag na natin problemahin. Given na yon, nandiyan na. In-offer na mismo sa atin ng may-ari. Kahit isa lang, no? Kahit isa lang, no? Kahit isang ilaw lang ay ayos na yon. No, ayos na yon. Tapos sa gabi lang naman din po gagamitin ni Kuya Oming po mga kami kasi wala naman siya mga appliances, no, unless lang kung may radyong disaksak, mga ganyan. Very tawag nito, less yung paggamit ng kuryente ni Kuya Oming. So ang mangyayari ito mga kababayan, kasi ako ngayon nag-alala nung una na tubig. Ingat po kayo, ingat po. Ako'y nag-aalala, mga kabayan, ay may tubig sa likod. Pero sabi ni Tatay Glenn at Nanay Yolanda, no, sa tagal ng panahon na tumira sila dito, dumaan na yung mga bagyo, iba't ibang pangalan ng mga bagyo, yung lakas ng ulan. Ni minsan hindi daw umabot dito sa kalsada kasi bypass to mga kabayan, hindi daw po umabot dito yung tubig. So at least alam na po natin. Pero syempre, ang gagawin po natin para advance na tayo mga kabayan, yung puting mga kabayan, no, kahit 4 na yero or 5 yero, kasama na doon yung terrace niya, kasama na yung tulugan niya, kasama na yung kusina niya doon mga kabayan, no, sa 12 feet na yero or sa 5 yero po mga kabayan, no, iputing natin siya, ipantay natin yung puting dito, i-level natin yan dito sa kung saan yung kinatatayuan ko ngayon mga kabayan, i-level natin. Kasi nga po, tubig at malalim. No, malalim. Kasi syempre, bypass nga po itong mga kabayan, no, elevated na po yung kalsada dito.
Kaya medyo lumalim dyan, no? Lumalim yung parte dyan. Kasi mga palay na kasi yan, daanan ng tubig. Para bang ano ba, dike, yung ganyan mga kabayan. So, walang problema sa tag-ulan, no? Hindi daanan ito ng tubig, yung magiging kubo dito ni Kuya Oming. Kung matuloy. So, Kuya Oming, tanong ko po kayo, okay lang po ba sa inyo, Kuya Oming, na isa ito, kung papayag kayo, isa ito sa magiging tirahan mo na malagyan natin ng kubo, no? Kung ito ang pipiliin nyo, okay lang po ba? Ha? Okay lang. Kung halimbawa, dalawa lang yung pagpipilian mo, ito at saka dyan sa dati mong tirahan, saan ang pipiliin mo? Dito. Kasi may kubo na. O, ayan po mga kabayan. Binigyan ko lang ng example si Kuya Oming, no? Na halimbawa, maglagay tayo ng kubo dito at doon ay dito daw po ang pipiliin niya. So dito, dalawa lang pipilian mo, doon or dito ang pipiliin nyo. Okay, sige. Halimbawa po Kuya Oming, kung malagyan po natin ng kubo dyan, no? Sirain po natin lahat yun, ha? Then iuwi natin yung mga gamit mo dito para wala ka nang babalikan. Siguro pwede ka, ano lang naman, walking distance lang naman. Siguro pwede ka magpunta doon, linisin mo lang, tanim-tanim ka, uwi ka dito. At least, may kapitbahay ka, no? May makakasama ka, no? Minsan, meron ka pang magiging sideline dyan. Narinig niyo po kanina? Diba? Sinabi, minsan, mautusan ka manguha ng damo para sa kambing. O, kundi maganda po yun. Diba, malilibang ka, may pagkain ka pa, may pera ka pa. No? Okay, so ayan po mga kabayan. Kayo po, anong gusto nyo po mga kabayan? Doon si Kuya Oming sa Bulacan, no? Doon sa isang barangay, or dito na malapit kung saan yung dating tirahan ni Kuya Oming po mga kabayan. Siyempre, kailangan ko rin yung mga ganang suggestion nyo kasi last time, binasa ko po talaga, lahat may point kayo, lahat may punto kayo sa mga sinasabi, sa mga komento nyo, sa mga suggestions nyo. No, so ngayon po mga kabayan, tulungan nyo po kami ni Kuya Oming. Ano po, sa palagay nyo, saan po ba talaga mas mapabuti at mas mapaganda yung buhay ni Kuya Oming? Hindi naman natin sinasabing na mapariwara yung buhay ni Kuya Oming doon. Siyempre, may ina-anticipate din po tayong iniisip mga kabayan, no? Dito, Tatay Glenn and Nanay Yolanda, or doon sa kabilang barangay, or doon sa Bulacan po mga kabayan. Okay, so yan po yung mga kabayan. Please, tulungan din natin si Kuya Oming mag-decide kung ano ba talaga. Kasi nga, i-anticipate din po natin mga kabayan may mga bagay-bagay. Bigyan ko kayo ng sample po mga kabayan. Like for example, sa Bulacan, no? Kasi dito, dito mga kabayan, kasi ito yung unang nag-offer. So dito mga kabayan, ang magiging obligasyon ni Kuya Oming, wala. No? Gamitin mo lang yung lupa. Magtayo ka ng bahay kubo. Tumira ka, maghanap buhay ka. So wala sang obligasyon. Binigay lang yung lupa, pinagamit lang. Ibig ko sabihin, pinagamit lang yung lupa. Basta magtayo ka lang ng tirahan mo dyan, no? And then bahala ka na sa hanap buhay mo. Kung meron man akong maibigay sa na pagkain, bigyan kita, libre ang kuryente mo, libre ang tubig mo, mautusan pa kita minsan-minsan kung kailangan ko ng katulong, no, na manguha ng damo para sa kambing ko, no, ay meron pa siyang extra mga kabayan. So yon. Then doon naman po sa pangalawa sa Bulacan po mga kabayan, may farm po yon. May farm po yon. So mayroon siyang obligasyon, of course. Kasi ang sinabi ng ating solid viewers na patitirahin niya sa farm, mayroong tao doon na mayroong maglilinis, mayroong magtatanim, and everything. So ibig sabihin, may kailangan gampanan o magiging obligasyon si Kuya Oming na sa umaga maglinis, no, sa umaga magtanim, sa umaga magdilig, in everything, etc. etc. So ibig sabihin, meron siyang konting obligasyon po doon mga kabayan na hindi po nakasanayan sa ilang taon na po mga kabayan sa buhay ni Kuya Oming. Then nanirahan na matagal na mag-isa po mga kabayan na
siya lang, no, maghanap buhay na sa sarili niya, mga kabayan. So paano po, mga kabayan, ay hindi po magampanan ni Kuya Uming yung mga bagay-bagay na yon, no? Halimbawa, yung makakasama niya po doon, mga kabayan, yung matitirahan niya po doon. Halimbawa, yung may-ari ng farm, mabait naman, yung pamilya ng farm, mabait naman. Paano kung merong nakapasyal na mga kaanak o mga kapinsanan and everything, no, na maninibago si Kuya Uming, na hindi niya makasundo in everything? Paano? Aalis si Kuya Uming, nasa Bulacan po yun. Aalis si Kuya Uming, uuwi, hindi magpaalam, tatakas, ma-homesick in everything. So mga ganyan, mga bagay na anticipate natin, mga kabay, na pwedeng mangyari po yun. O, di ba? So yun yung tinitinan natin, kasi hindi sanay si Kuya Uming na merong amo na gigising sa kanya na, bumangon ka na, mag-ano ka na, magdamo ka na doon, magdilig ka na. Yung mga ganun. Paano? What if kung hindi rin magampanan ni Kuya Uming? Hindi mapagsabihan si Kuya Uming. Siyempre, hindi naman pwede yung pakikisama mo na ay darating at darating ang panahon, mga kabayan, na meron kang mali na nagawa si Kuya Uming, no? Hindi na gampanan yung trabaho niya ng maayos na pagsabihan. Yung salita ay maluma nila, yung salita ay maayos lang, pero ang dating kay Kuya Uming ay hindi maganda, o kung magtampo or aalis. So problema ni Kuya Uming, problema natin, problema din ng nag-ampun sa kanya. So yung mga ganyang bagay po, mga kabin, tinitingnan natin, no? And then yung pangatlo po, mga kabayan, although walang sinabi sa akin na may obligasyon, ay dyan lang, kalapit barangay po, mga kabayan, titira ka lang doon, no? Bahala ka na, gumawa ka ng kubo mo. So yun lang, mga kabayan. So yun yung tatlo ngayon na pinagpipilian natin. Kaya tulungan nyo po, no, yung ating mga komento kung ano ba talaga o kung saan, no? Although sabi ni Kuya Uming ay bahala na kung saan siya, no? Although naguguluhan, nakikita naman natin si Kuya Uming. So titingnan natin, kasama tayo, yung mga bawat opinion natin, mga kabayan, kung saan ba talaga natin patayuan ng kubo si Kuya Uming. So Kuya Uming, tingin nyo po, saan nyo po kaya gusto tumira, na sa tingin nyo po na magaan sa kalooban nyo, na hindi kayo maraming iniisip, wala kayong maraming pakisamahan and everything? Saan nyo po talaga gustong tumira, Kuya Uming? Sa tingin nyo po, saan nyo po gustong tumira o pipiliin? Dito na lang? Dito na lang? So dito na lang daw. Malapit dito sa kung saan nakatira, no, na malapit siya. Kumbaga, ito yung comfort zone niya, mga kabayan, na kahit sabihin natin na ganyan yung tinitirahan niya, ay nagiging komportable siya, kumbaga, no? Dito na siya tumagal, tumira. Kumbaga, kabisado na niya yung mga paikot-ikot, pasikot-sikot dito. Kabisado na niya yung mga tao na dumadaan dyan sa kanya. Kabisado na niya lahat ng pupuntahan dito, mga kabayan, kahit maglakad siya. Yun siguro iniisip niya, mga kabayan. Kasi pupunta siya sa ibang lugar, siyempre another pakikisama, no? Matatanggap ba si Kuya Uming doon? Yung mga ganong bagay, mga kabayan. Okay, sige Kuya Uming, yung decision nyo po na mas okay sa inyo yung dito, mas okay daw dito, mga kabayan, sabi niya, mas okay na lang sana dito. Okay, sige, yung decision nyo po, Kuya Uming, na sa tingin nyo po na hindi kayo mahirapan, no, at hindi kayo mag-iisip ng malalim kung ano-ano, magdesisyon kayo ngayon na dito na lang tayo magtatayo ng kubo, na dito na lang kayo titira. Ha? Okay na po sa inyo. Final decision na po yun, na dito tayo magtatayo ng kubo. Wala nang atrasan. Wala nang bawian. Okay. So ayan na po, mga kabayan. Talagang nag-decide na po si Kuya Uming na dito na lang po talaga. O ngayon, sa tingin nyo po, mga kabayan, okay po ba yung naging decision ni Kuya Uming na dito na lang siya magpapalagay ng kubo doon sa ibibigay natin, na libre ang kuryente, libre ang tubig? Comment nyo po, mga kabayan, kasi basahin ko lahat yan, lahat ng
komento nyo. O sige, majority na kung saan, ganito lang po mga kabayan ha, majority, number 1 to, number 2 yung Bulacan, number 3 yung Kapit Barangay po mga kabayan. Okay, sige, paki-down ng mga comment nyo po mga kabayan sa comment section po mga kabayan. Majority 1, 2, 3. Oh, kasi ang pinili ni Kuya Ming ito. So titingnan natin yung mga viewers natin kung sa tingin nila ay okay po ba yung pinili ni Kuya Oming na dito po natin siya lalagyan ng bahay kubo niya. Diba? Kasi tulungan natin si Kuya Oming po mga kabayan, no? Alam naman natin kayo ay nandiyan, hindi lang pagmamahal yung binibigyan nyo rin kay Kuya Oming, yung suporta, concerned din kayo kung ano magiging kahinatnan sa mga taong gustong magkup-kup kay Kuya Oming po mga kabayan. Okay, so final decision ni Kuya Oming ay dito na daw po magtayo ng bahay kubo. So titinan din natin sa mga komento sa ating mga solid viewers, no, sa ating mga sponsors kung sang-ayon or pabor din po ba sa magiging desisyon o sa nagiging desisyon ni Kuya Oming po mga kabayan. We will see po. Maraming salamat at abangan niyo po mga kabayan. Ganun pa man, please hipuin pa rin natin yung ating mga mapagmahal na sponsors para madagdagan po at makumpleto po natin yung bahay kubo ni Kuya Oming po mga kabayan sunson, kasi katatay Ronnie po mga kabayan ay malapit na po natin. Nag-umpisa na po tayo. Kailang minsan nahadlangan lang tayo ng panahon dahil alam nyo naman, low pressure, ulan and everything, at malayo sa Kabihasnan yung tirahan ni Kuya Tatay Ronnie po mga kabayan. Okay, so muli hinihipon natin yung ating mga sponsors na sana madagdagan at mapatayuan natin, no? Alam ko nandyan kayo nakasuporta sa aking munting adikain. Maraming salamat po in advance at salamat din po sa unang nagbigay. Hindi ko pa na-mention ngayon, baka mamaya nakalimutan ko yung iba. Basta more or less nasa 2 or 3 na po na sponsors po mga kabayan ni Kuya Oming na nagbigay na, nahawak na po natin. So malay natin madagdagan pa, pray lang tayo, no? Maraming salamat at abangan nyo mga kabayan. Bye. Okay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Da 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 da.